Noong December 5, 2024, nayanig ang katahimikan ng bayan ng Kideri, Indonesia matapos madiskubre ang isang trahedyang halos hindi kayang paniwalaan ng sinuman. Isang buong pamilya, kilala sa kanilang kabaitan at tahimik na pamumuhay, ang natagpuang wala ng buhay sa sarili nilang tahanan. At ang pinakamasakit sa lahat, ang pumatay sa kanila ay sariling kadugo. Bakit nga ba nagawa ng salarin ang krimen? Ano ang nagtulak sa kanya para pumatay? At makakamit pa kaya ang hustisya para sa mga biktima? Kung gusto mong malaman ang buong kwento, ang simula ng tahimik nilang pamumuhay, ang unti-unting pagkalugmok ng salarin, hanggang sa mismong araw ng madugong krimen, tara at ating balikan ang buong pangyayari sa likod ng trahedyang yumanig sa Kideri. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin ang Facebook ng MagTV page. Sa isang tahimik na kanto ng Duson Gondang Legi, sa Desa Pandantoyo, bayan ng Kideri, nakatira ang mag-asawang sina Agus Komarudin, 38 years old, at ang kanyang kabiyak na si Christina Komarudin, 34 years old. Sa una, payapa at masaya ang takbo ng kanilang buhay. Simple man ang bahay, ngunit puno ito ng pagmamahalan, pagtutulungan, at halakhak ng kanilang dalawang anak. Ang kanilang panganay na si Christian Augusta Wiratmaha Putra, 9 gulang, ay masipag sa pag-aaral at malambing sa kanyang mga magulang. Samantala, ang bunso naman nilang si Samuel Putra Yordaniel, 8 gulang, ay kilala sa pagiging masigla at mapagpatawa sa kanilang pamilya. Habang ang mag-asawa naman ay parehong guro sa magkaibang paaralan. Si Christina ay nagtuturo sa isang pampublikong paaralan sa Tulungagung matapos siyang hirangin bilang permanenteng empleyado ng gobyerno o PNS noong taong 2019, kung saan isa ito sa mga malalaking biyaya para sa kanilang pamilya. Si Agus naman ay patuloy na naglilingkod bilang guro sa isang elementaryang malapit lamang sa kanilang tirahan. Kilala ang mag-asawa hindi lang sa kanilang pagiging mahusay na guro, kundi sa pagiging mabubuting kapitbahay at aktibong Kristiyano. Madalas silang nakikita sa simbahan tuwing linggo, magkasabay sa pag-awit ng mga papuri at nakangiti sa lahat ng taong kanilang nakakasalubong. Sa unang tingin, wala kang mahanap na problema sa kanilang buhay na tila perpekto ang lahat. Ngunit gaya ng madalas mangyari sa buhay, dumarating ang mga pagsubok sa oras na hindi inaasahan. Isang araw, sa gitna ng maayos nilang pamumuhay, dumating sa kanilang bahay si Yusa Kayo Utomo, ang nakababatang kapatid ni Christina. Halata sa kanyang mukha ang pagod at bigat ng buhay. Matagal na itong hindi nakadalaw mula nang siya'y lumayo at maghanap ng kapalaran sa ibang lugar. Bihira na siyang magparamdam. Nang araw na yon, sa pagitan ng mga mabibigat na buntong hininga, ibinuhos ni Yusa kay Christina ang kanyang mga problema. Wala siyang permanenteng trabaho, kapos sa pera, at may pamilya ring umaasa sa kanya. Sa kabila ng kanilang sariling mga pangangailangan, nahabag si Christina sa kanyang kapatid. Hindi siya nagdalawang isip na tulungan ito, sapagkat para sa kanya, ang dugo ay hindi kailanman natutuyo at ang kapatid ay kapatid pa rin, gaano man katagal na nagkahiwalay ng landas. Kaya't kahit mula sa sariling ipon nila ni Agos, pinahiram nila si Yusa ng 2 milyong rupiya.
Wala silang iniisip na masama, wala silang hinihinging kapalit o patubo dito, kundi mabayaran ito ng paunti-unti at ang pag-asang makabangon muli si Yusa at mapabuti ang buhay ng pamilya nito. Lumipas ang ilang buwan mula nang pautangin ni Christina ang kanyang kapatid na si Yusa, ngunit tila nawala na ito na parang bula. Ni isang mensahe o tawag, wala siyang natanggap mula rito. Nung una, sinubukan pa ni Christina na unawain ang kalagayan ng kapatid. Baka abala, baka nahihiya lang magbayad, o baka may pinagdaraanan. Subalit habang tumatagal, unti-unti niyang naramdaman na wala talagang balak magbayad si Yusa. Dahil dito, nagpasya si Christina na personal itong puntahan. Umalis siya isang hapon, dalang pag-asang maayos nila ito sa magandang usapan. Ngunit pagdating niya sa bahay ni Yusa, sinalubong siya ng malamig na katahimikan at mga kapitbahay na umiiling. Nalaman niya na hindi lamang pala siya ang pinagkakautangan ni Yusa, kundi pati iba pang mga tao sa kanilang lugar. May ilan pa raw na niloko nito. May mga inutangan na hindi na rin nakakita ng kahit isang sentimo ng kabayaran. Unti-unting lumubog si Yusa sa utang at problema. Sa halip na magbago, lalo pa siyang naligaw ng landas. Hanggang sa isang araw, sa sobrang depresyon, nang hold up siya upang makakuha ng pera. Ngunit hindi nagtagumpay ang kanyang balak. Nahuli siya ng mga otoridad at nakulong ng 7 buwan. Habang siya ay nasa kulungan, unti-unti nang bumitaw ang mga taong dati niyang pinanghahawakan. Iniwan siya ng kanyang asawa, dala na rin marahil ng pagod at hiya sa mga pinagdaanan nilang kahihiyan. Pagkalaya niya, hindi na siya muling tinanggap ng dating pamilya. Wala siyang bahay, wala siyang trabaho, at wala ring direksyon sa buhay. Para lamang makaraos, muling nangutang si Yusa sa pagkakataong ito sa isang kooperatiba. Subalit gaya ng dati, hindi rin niya ito nabayaran sa oras. Lumobo ng lumobo ang interes at multa hanggang umabot sa 10 milyong rupiya o humigit kumulang 35,000 piso. Habang patuloy na dumarami ang naniningil sa kanya, nagsimula na siyang magtago. Araw-araw ay takot ang kasama niya. Takot sa mga nangungulekta, sa pulis, at sa kung ano pa mang maaaring mangyari. Halos wala na siyang makain, wala nang mapuntahan, at tila wala na ring naniniwala sa kanya. Sa gitna ng ganong kalalim na depresyon, isang idea ang pumasok sa isip ni Yusa. Sa kanyang pag-iisa at paghinagpis, naisip niyang balikan si Christina, ang kapatid na minsang tumulong sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi lang 2 milyon ang hihingin niya, kundi 10 milyong rupiya ang halagang kailangan niya upang makabayad at makapagsimulang muli. Dumating si Yusa sa bahay ng mag-asawang Komarudin noong December 1, 2024. Bitbit niya ang pag-asang maaawa sa kanya si Christina gaya ng dati. Ngunit sa sandaling iyon, iba na ang sitwasyon. Alam na ni Christina ang lahat ng mga ginawa ng kanyang kapatid. Ang pagkakakulong, ang mga utang, at ang mga kasinungalingang iniwan nito sa iba. Kaya nang humingi si Yusa ng tulong, mabigat man sa loob ni Christina, matatag niyang sinabi, "Pasensya ka na, Yusa. Hindi ko na kayang magpautang muli. Kailangan mo na ring matutong harapin ang mga pagkakamali mo." Sa halip na maunawaan, tila sumabog ang galit at sama ng loob ni Yusa. Para sa kanya, iyon na ang huling pinto ng pag-asa. At sa mismong sandaling isinara iyon ng kanyang kapatid, naramdaman niyang wala na siyang matatakbuhan. Sa katahimikan ng gabing iyon, habang palayo siya sa bahay ni Christina, nagsimulang mabuo sa isip ni Yusa
Ang isang planong karumal-dumal, isang bagay na hindi niya kailanman naisip na magagawa sa dugo't laman niyang kapatid. Noong December 4, 2024, isa sanang pangkaraniwang araw para sa pamilyang Komarudin. Ngunit iyon ang araw na tuluyang guguho ang kanilang katahimikan sa mundo. Bandang 3:00 ng madaling araw, sa katahimikan ng paligid, muling bumalik si Yusa sa bahay ng kanyang kapatid na si Christina. Bitbit pa rin niya ang mabigat na isipin ng pagkakautang at ang desperasyong makakuha ng malaking halaga. Sa mga oras na iyon, gising na si Christina. Tulad ng nakagawian, maaga siyang nagigising upang maghanda ng almusal at mga gamit para sa kanilang pagpasok sa paaralan. Nang marinig ang marahang katok sa pinto, agad siyang nagtaka. Sino kaya ang darating ng ganong kaaga? Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang kapatid na si Yusa. Nakiusap ito na siya ay patuloyin upang makipag-usap at pinapasok naman siya ng kapatid. Habang abala si Christina sa kusina, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Muling inulit ni Yusa ang kanyang hiling na mangutang muli ng 10 milyong rupiya. Ngunit sa pagkakataong iyon, matatag si Christina. Maingat, ngunit malinaw niyang sinabi na hindi siya makakapagpahiram dahil wala na itong maibibigay, kasabay ng pakiusap na ayusin nito ang kanyang buhay. Ang mga salitang iyon na sanay puno ng pag-aalala ay tila mga patalim sa pandinig ni Yusa. Nakaramdam siya ng matinding galit at pagkadismaya. Ang pag-asa niyang maibalik ang kanyang buhay ay parang biglang naglaho. At sa loob ng ilang segundo ng katahimikan, nagbago ang lahat. Biglang hinugot ni Yusa ang kutsilyong dala niya. Sa hindi inaasahang sandali, mabilis niyang sinugod si Christina at hiniwa ang leeg ng sariling kapatid. Napatili si Christina at pilit na lumaban. Sa kabila ng matinding sakit at takot, sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit labis ang lakas ng puot na bumabalot kay Yusa. Dahil sa kaguluhan, nagising si Agos at nagmamadali siyang lumabas mula sa kwarto upang alamin ang pinagmumulan ng ingay. Ngunit pagdating niya sa kusina, isang tanawing hindi niya akalaing makikita. Ang kanyang asawa, duguan, at ang kapatid nito na may hawak na kutsilyo. Hindi na siya nagdalawang isip. Sumugod si Agos upang tulungan si Christina. Ngunit sinalubong siya ni Yusa ng malakas na palo sa ulo gamit ang matigas na bagay na nakuha nito sa mesa. Bumagsak si Agos, ngunit kahit sugatan, sinubukan pa niyang bumangon. Ngunit sa sandaling iyon, muling umatake si Yusa hanggang sa tuluyang mawalan ng buhay ang mag-asawa. Sa gitna ng nakakatakot na katahimikan, narinig ng kanilang dalawang anak ang kaguluhan. Sina Christian at Samuel ay mabilis na bumangon, umiiyak at nagtataka kung ano ang nangyayari sa labas. Pagbukas nila ng pinto, bumungad sa kanila ang tanawing magpapatigil sa kanilang hininga. Ang kanilang mga magulang na duguan sa sahig at si Yusa na nakatingin sa kanila. Sa kabila ng kanilang pagtakbo pabalik sa kanilang kwarto habang umiiyak at nagmamakaawa, ngunit hindi rin sila pinaligtas. Dahil sa halip na maawa, tuluyan na ring pinatahimik ni Yusa ang dalawang bata. Isang tagpong halos hindi kayang tanggapin ng kahit sinong magulang na makarinig. Matapos ang karumal-dumal na krimen, kinalkal ni Yusa ang bahay. Kinuha niya ang mga mahalagang gamit, 2 cellphone, ang susi ng sasakyan, wallet at maging ang CCTV upang mawala ang ebidensya ng kanyang ginawa. Pagkatapos, tumakas siya sakay ng Toyota Avanza ng mag-asawa, iniwan ang bahay na puno ng dugo, luha at katahimikan. Ang dating tahanan na minsang puno ng tawanan at pagmamahalan
ay naging saksi sa isa sa pinakamasakit na trahedyang maaaring mangyari sa isang pamilya, ang pagtataksil ng sariling dugo. Matapos ang madugong pangyayari sa bahay ng mag-asawang Komarudin, tumakas si Yusa sakay ng Toyota Avanza na pag-aari ng mag-asawa. Habang binabaybay ang kalsada, dala niya ang kaba, takot at ang bigat ng kasalanang hindi na niya mababawi. Nakarating siya sa Lamongan kung saan nagkubli sa isang maliit na lodge upang magtago. Doon niya sinubukang burahin ang mga bakas ng kanyang ginawa. Itinapon niya ang ginamit na kutsilyo at ang CCTV sa isang ilog. Umaasang hindi na ito kailanman mahahanap. Ngunit gaano man kalayo ang kanyang takbuhan, hindi niya matatakasan ang katotohanang siya mismo ang pumatay sa mga taong minsang nagmahal at tumulong sa kanya. Samantala, sa Kideri, nagsimulang magtaka ang mga kasamahan ni Agos sa trabaho. 2 araw na itong hindi pumapasok. Isang bagay na lubos na nakapagtataka dahil kilala si Agos bilang responsableng guro. Kung kailan siya hindi makakapasok, lagi itong nagpapadala ng mensahe o nagpapaliwanag sa punong guro. Noong December 5, 2024, 2 guro mula sa kanilang paaralan ang nagpasya na puntahan ang bahay ng mag-asawang Komarudin upang kamustahin sila. Pagdating nila sa tapat ng bahay, ilang ulit silang kumakatok ngunit walang sumasagot. Tahimik ang paligid at tila wala kahit anong galaw sa loob. Nang hindi mapakali, sinubukan nilang sumilip sa bintana at doon nila nakita ang isang tanawing hindi nila malilimutan. Mga bakas ng dugo sa sahig ng kusina. Sa takot at pagkabigla, agad silang tumawag sa pulisya. Pagdating ng mga otoridad, sinira nila ang pinto at pumasok sa loob. Sa loob ng ilang sandali, tumambad sa kanila ang nakakayanig na tagpo. Ang mga bangkay ni na Cristina at Agus na nakahandusay sa kusina, kapwa duguan at wala ng buhay. Sa pag-ikot ng mga pulis sa bahay, natagpuan din nila ang mga bata. Ang panganay na si Christian ay natagpuang patay sa kama, habang ang bunsong si Samuel ay humihinga pa, ngunit nasa kritikal na kondisyon. Agad siyang isinugod sa ospital upang mailigtas. Ang mga otoridad ay mabilis na kumilos. Sa tulong ng tracking system mula sa cellphone at GPS ng sasakyan ng mag-asawa, natunto nila ang kinaroroonan ng salarin. Lumabas sa investigasyon na ang lahat ng senyales ay nagtuturo kay Yusa, ang mismong kapatid ni Cristina. Sa isang operasyon ng pulisya sa Lamongan, natunton si Yusa sa lodge kung saan siya nagtatago. Sa kalagitnaan ng pagdakip, sinubukan pa niyang tumakas, ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga pulis. Dahil sa kanyang pagtakas, binaril siya sa binti at tuluyang naaresto. Sa presinto, hindi na nagmatigas si Yusa. Sa halip, agad siyang umamin sa lahat ng ginawa. Sa mga panayam, halos walang boses na sinabi niyang pinagsisisihan niya ang kanyang ginawa, ngunit alam niyang huli na ang lahat. Ang isang maling desisyon na sinimulan sa galit at desperasyon ay kumitil ng 3 buhay, kabilang na ang sarili niyang kapatid at mga pamangkin na dati umaasa sa kanyang kabaitan. Habang lumalalim ang investigasyon, napatunayan ng korte na hindi ito ang unang pagkakataon na nakagawa ng mabigat na krimen si Yusa. Dahil sa dating pagkakakulong at sa bigat ng kasalukuyang ginawa, walang nakitang dahilan ng hukuman upang siya ay pagaanin. At noong August 13, 2025, matapos ang mahigit 8 buwang paglilitis, hinatulan si Yusa Kayo Otomo ng kamatayan. Dito na po natatapos ang kwento patungkol sa pamilyang Komarudin. Ako po si G. Maraming salamat.